Sa vlog na to, pag-uusapan natin ang mga requirements kung paano nga pa tayo makapag-apply ng Schengen visa galing sa Qatar. Hi guys! Isa na naman pong informative vlog sa ating tatalakayin ngayong araw na ito. So, kamusta po kayo mga OFW kung saan panig ka man ng mundo na patuloy na lumalaban para sa kanilang pamilya? Mabuhay tayo kabayan! So, sa vlog na to, pag-uusapan natin ang mga requirements kung paano nga pa tayo makapag-apply ng Schengen visa galing sa Qatar papuntang Poland. So guys, itong mga sasabihin ko, disclaimer guys, hindi po ako eksperto sa pag-aayos ng mga document. Base lang po ito sa aking experience at sa aking mga nakalap na impormasyon sa mga aking kaibigan na nandito na po sa Poland. So bago tayo magsimula guys, hiningi ko muna ang inyong suporta, like and subscribe kung bago ka pa lang sa aking channel para lagi kang updated sa mga vlog na gagawin ko. Yung mga panonood mo sa akin na maibigay kong impormasyon at kapupulutan mo ng aral. Sa mga nandito na pala sa Poland guys, paki-comment nga pala kung nanggaling kayo ng Middle East, kung ano pang naging requirements nyo para mabigyan naman natin ng iba pang idea yung ating mga kababayan na gustong mag-apply ng Poland. So, magsimula tayo guys sa mga initial requirements na kailangan ng ating agency or agent na ina-applyan. Civil ID. O kung yung Saudi, tinatawag nila itong Saudi. Ikama pala. Tinatawag itong ikama kung sa Saudi. So, tinatawag din itong, ba't dumidilim? Kung sa Kuwait naman, kung sa Dubai naman, tinatawag itong Emirates ID. So, kung sa Qatar, siguro Qatar ID. So, galing ang Qatar, hindi ko alam, hindi ko malaman kung anong tawag na gago! Basta kung anong residence card na nandiyon kayo, yun, isa yun sa mga requirements na hinahanap. Pangalawa guys, ay ang valid passport natin, kailangan valid to ng 6 months pataas. Pero mas maganda kung mga i-renew nyo na, mga 10 years o 5 years na ang expiration. Para hindi na kayo mag-struggle pag nag-renew pa rito, ang hirap. So, pangatlo guys ay ating resume o kaya wala lang bayo dito pala ngayon CV. Yun. Pang-apat guys, yung ito marami naguguluhan dito. Yung salary certificate. Yan naman guys, pwede nyo kunin yan doon sa inyong employer. Pwede yun naman, kasi minsan hindi yan sila nagbibigay guys kay mga sa Middle East, matalino yan eh. So, sasabihin nyo na lang na baka kasi kung mag-apply ka ng visa, sabihin nyo, mahirapan pa kayong hingin. Sabihin nyo na lang, gagamitin nyo sa loan. Ganun sa Middle East guys, content tips natin. Pwede kayong humingi yan, sabihin nyo lang gamitin sa loan. Siguro minsan guys, nag 1 week bago ma-release sa inyo. So, bank statement. Yan ang pinaka guys, yung bank statement natin bago tayo mag-visa appearance yan. Pero sinama ko na siya dito sa initial document na kailangan kasi para handa kayo o maging ready kayo na malagyan nyo ng laman yung bank statement. Dati kasi nung sa Pilipinas ako guys, na 10,000 lang yung bank statement natin. So base sa narinig ko last year is nasa 50,000 na mahigit ang bank statement. Hindi lang yung guys na biglang laman, biglang lagay ng bank statement. Ito pera ko, lagay ko dyan para makakuha ng bank statement o bank certificate. Dapat guys may transaction niya na in or out na transaction yung bank statement natin. Huwag nyo naman i-zero guys ha. Pero dapat bago kayo mag-appearance, 6 months na nandoon na yung pera nyo. Yung kung magkano man yan, nandoon na yan na may transaction na nangyari in or out. Para magkakaroon kayo ng magandang bank statement guys na hindi nasisiro yung account nyo. So, number 6 is travel insurance or dummy ticket. Pwedeng i-provide to ng company nyo guys na i-apply nyo o depende sa inyong pag-uusap kung kasali doon sa package na binayaran nyo na sila na rin mag-provide para sa inyo. Ulitin ko, travel insurance, mas valid yan guys ng mga 1 year. Guys, bago kayo bumili nyan, pag mag-visa appearance na kayo. Tapos, isa pang tips guys, kasi yung travel insurance na yan, binibilian doon sa mga accredited ng embassy ng Poland halimbawa o kaya accredited siya ng Middle East o for example doon siya bibilhin para hindi magkaroon ng conflict doon sa iyong visa appearance. So, dito na tayo sa Schengen photo size. Yung
pag magpa-picture ka guys, siyempre gwapuhan nyo na lang. Gwapuhan nyo na rin. Pero bawal dito guys yung naka-filter ha. Dapat pa nagpa-picture kayo, dapat natural. So, pati yung edited na minsan yung damit, ini-edit lang. Bawal na yun guys. Dapat kung ano yung suot nyo, yun talaga yung pa-picture nyo. Formal na formal guys. Sasabihin nyo lang doon sa magpipicture sa inyo. Halimbawa kung saang photo studio yan, na sabihin nyo mag-a-apply ka ng Schengen visa. So, alam na nila yung sukat nun. Konti lang diferensya niyan doon guys, doon sa passport size. Pero mas malaki ng konti yata ang Schengen visa. So, sabihin nyo na lang sa kanila. Ito pa guys, mas matindi dito. Certificate of Employment. Guys ha, correct nyo kung mali yung mga nanonood dyan guys sa nasa Saudi na papunta ng Poland kung anong sinabi ng agency nyo o kaya sa Qatar kayo. So paki-correct na lang guys kung dati kasi hiningi ito guys yung Certificate of Employment. So dapat verify siya ng Qatar Chamber Authority. So hindi ko lang alam kung dati, ngayon ganun pa rin kasi nagbabago yan ng rules bawat taon So, yun na yung mga documents guys na kailangan nyo. Ulitin natin. Civil ID residence or IKAMA or Qatari ID pag nasa Qatar kayo. Passport valid at least 5 months or pataas pa, 6 months pala or pataas pa. Tapos resume. Tapos salary certificate. Alam niyo guys, sa employer na ako kaya, inulit ko lang ulit. Tapos travel insurance and dummy ticket. Schengen photo size. Ano kayo dyan? Certificate of Employment. Pagkatapos guys, dito na tayo sa dadako na tayo kung sakaling ma-provide nyo na to, may working permit na kayo, dadako na tayo agad sa visa appearance. So, visa appearance guys, ang kailangan nyo namang documents, yung contract na galing sa inyong employer, a working permit, na ano siya guys ha, lahat to original copy. Papadala yan sa inyo na employer nyo. So dito na papasok yung bank statement guys, yung bank certificate na kukunin nyo. Hindi mo na kailangan guys mag-open ng bagong account, ng bank statement, ng bagong account mo sa kung saan ka nagtatrabaho. Kung yung payroll na ATM na ginagamit mo, diyan ka na pwede ka na rin humingi ng bank statement yan. Tapos, salary certificate, doon na rin papasok guys. Ipapasa mo to lahat doon sa inyong pagbibisa appearance ka na. Tapos, 1 year travel insurance na accredited ng embassy. Tapos, ito pa guys, yung visa application form. Kung minsan, yung ang nag-fill up niyan yung agency nyo na. So, dadikitan nyo na lang ang picture yun, ida-download nyo. I-advise naman kayo guys kung ano pang dapat gawin o kaya handwriting yung yan, yung i-fill up nyo. So, yun. Yun na yung picture. Original copy lahat to guys ha. So, dagdag ko lang guys yung passport nyo guys na dapat yan guys. Lahat ng page niya naka-scan copy guys. So, yun lang. So, tapos na po tayo sa ating topic guys. Sana may naintindihan kayo. Guys, paki-comment na lang kung ano pang gusto niyo nating pag-usapan o itatopic o ating i-content sa sunod na araw. So, ito nga pala si Arjen Martinez ang nagsasabi ng if you want to be a successful, living a simple life is a key. Salamat guys and I love you all.